자, 따라합니다. 복음은, 복음은 비밀이 아니고 신비이다. So, gayahin niyo po ako, gospel is not a secret, but a mystery. 하나님 아버지 감사드립니다. Salamat po aming Diyos. 복음 전할 수 있는 기회 주심을 감사드립니다. Salamat po dahil binigay mo sa amin ang pagkakataon upang ibahagi ang salita ng Diyos. 겸손하게 전하게 하시고 Sanahayan po namin ito kasama ng humility. 성령 충만하게 전하게 하여 주옵소서. Sana ibahagi namin ito kasama ng puspos ng banal na Espiritu. 듣는 분들도 겸손하게 듣게 하여 주시옵소서. Para po sa mga nakikinig, at sana makinig din po sila kasama ng humble heart. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Ito pong panalangin sa pangalan ni Jesus Kristo. 아멘. Amen. 이 세상에는 우주와 천지 만물과 사람을 지으신 창조주 하나님이 계십니다. Sa mundong ito ay mayroong isang Diyos na malilikha na lumikha sa sansinuko ng lahat ng bagay sa langit, sa lupa at ng tao. 그 하나님이 원래 인간에게 세 가지 복을 주셨습니다. Binigay ng Diyos sa orihinal na tao ang tatlong papapala. 첫 번째 복은 하나님의 형상을 따라서 영적인 존재로 사람을 지으셨습니다. Ang unang papapala ay nilikha niya ang tao ayon sa wangis ng Diyos. 사람과 동물의 가장 큰 차이점은 사람만 영이 있다는 것입니다. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa tao at sa hayop ay tanging tao lamang ay may espiritu. 사람에게 영이 있다는 두 가지 증거가 있는데 첫 번째 사람만 기도하고 예배드릴 수 있습니다. May dalawang patunay na ang tao lamang ay may espiritu. Una, ang tao lamang ang maaari manalangit at sumamba. 두 번째 사람만 새로운 것을 만드는 능력이 있습니다. Pangalawa, ang tao lamang ay makakayahang lumikha ng bagong bagay. 원숭이가 기도하고 예배드릴 수 있습니까? Kaya ba ng unggoy manalangit at sumamba? 없습니다. 왜냐하면 영이 없기 때문입니다. Hindi, dahil ito ay walang espiritu. 호랑이가 새로운 것을 만들 수 있습니까? Kaya ba ng tigre gumawa ng bagong bagay? 없습니다. 왜냐하면 영이 없기 때문입니다. Hindi, ito ay dahil wala siyang espiritu. 두 번째 복은 정복하고 다스리는 권세를 주시고 Ang ikalawang pagpapala ay binigay niya ang tao ang kapangyarihang magpasakop at mamahala. 세 번째 복은 누리는 복을 주셨습니다. At ang ikatlong pagpapala ay binigay niya ang tao magpapalang i-enjoy, tamasahin ang pagpapala na ito. 새는 공중에 날아다닐 때 나무는 뿌리를 땅속에 내리고 있을 때 물고기는 물속에 있을 때 가장 행복합니다. Habang ang ibon ay lumilipad sa impapawid, ang puno ay nakaugat sa lupa, at ang isda ay lumalangoy sa tubig, sila ay pinakamasaya. 이와는 다르게 사람은 영혼이 있기 때문에 하나님 안에 있을 때 가장 행복합니다. Ngunit, hindi kagaya nito dahil ang tao ay may kaluluwa at espiritu, sila ay pinakamasaya nung kasama nila ang Diyos. 그런데 새, 나무, 물고기는 여전히 하나님의 창조 원리대로 살고 있습니다. Ngunit, ang ibon, ang puno at ang isda ay patuloy po silang mamumuhay ayon sa prinsipyo ng paglikha ng Diyos. 유독 우리 인간만 하나님을 떠났습니다. Ngunit, tanging tao lamang ang napalayas mula sa Diyos. 그럼 왜 사람이 하나님을 떠났습니까? Kung gayon, bakit nahiwalay po ang tao mula sa Diyos? 바로 이 사단에게 속아서 죄를 지었기 때문입니다. Ito ay dahil sila ay nanilang tayo ni Satanas at nakasala tayo. 죄 중에 가장 큰 죄는 내가 하나님 자리에 앉아서 하나님 기준으로 살지 않고 내 지식, 내 경험, 내 감정 따라서 사는 것입니다. Ang pinakamalaking kasalanan sa lahat ng mga kasalanan ay ang tao mismo, ako mismo ang umupo sa lugar ng Diyos at hindi nabuhay ayon sa pamantayan ng Diyos, kundi ayon sa aking sariling kaalaman, karanasan at damdamin. 이 세 가지 문제 때문에 우상 숭배하고 제사 지내고 Dahil sa tatlong problemang ito, sa espiritual na aspeto, tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at nagsasagawa ng mga rituals. 정신적으로 각종 스트레스에 시달리고 Sa mental na aspeto, nagdurusa ang mga tao sa iba't ibang uri ng stress. 육신적으로 가난, 사고, 질병, 실패 Sa physical na aspeto ay naranasan nila ang kahirapan, aksidente, sakit, kabiguan.
도박, 실업, 각종 중독에 빠지고 pagsusugal, kawalan ng trabaho, at iba't ibang uri ng addiction. 가정은 부부가 말다툼하고 싸우고 별거하고 외도하고 이혼하고 Sa pamilya naman, ang mag-asawa ay nagkatalo, nag-aaway, naghiwalay, nagkaroon ng pagtataksi, at nagdidiborsyo. 부모가 이혼하면 자녀가 가장 고통당합니다. Kaya kapag naghiwalay ang mga magulang, ang mga anak ang higit na nagdudurusa. 그리고 내세에 문제가 있습니다. At meron din problema sa kabilang buhay. 죽으면 반드시 영원한 지옥이 있습니다. Kapag ang tao ay namatay, tiyak na meron silang walang hanggang kaparusahan, impyerno. 후대 유전의 문제가 있습니다. Meron din problema ng sumpa sa mga susunod na henerasyon. 우상 숭배하면 자손 3, 4대가 망합니다. Kapag sumasamba ang tao sa mga Diyos-Diyosan, ang mga anak nila hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ay nagtudurosa din. 이 6가지 문제는 이 3가지 문제에서 시작되었습니다. Ang 6 na problemang ito ay nagsimula lahat mula sa 3 problema. 그런데 세상 사람들은 이 6가지 문제가 이 3가지 문제에서 시작되었다는 것을 모릅니다. Ngunit hindi alam ng mga tao sa mundo na ang 6 na problema nito ay lahat dumating dahil sa 3 problema. 그래서 과학으로, 종교로, 철학으로, 선행으로 이 6가지 문제를 해결하려고 합니다. Kaya sinusubukan nila lutasin ang 6 na problemang ito sa magitan ng mga siyensya, relihiyon, filosofiya at mabuting gawa. 그런데 해결 안 되고 점점 더 커집니다. Ngunit hindi ito nalulutas kundi lalo pang lumalala. 이 3가지 문제 해결해야 지옥이 안 가는데 여러분 스스로 하나님 만날 수 있습니까? Kailangan po natin lutasin ang 3 problemang ito upang hindi mapunta sa impyerno. Pero kaya ba natin ito lutasin sa ating sarili? 스스로 죄 씻을 수 있습니까? Kaya niyo po ba linisin ang iyong sariling kasalanan? 여러분 스스로 사단 마귀 이길 수 있습니까? Kaya mo ba manalo mula kay Satanas sa inyong sarili? 없습니다. Hindi po. 그런데 세상에서 가장 기쁜 소식은 하나님께서 우리 스스로 이 3가지 문제 해결할 수 없음을 아셨습니다. Ngunit ang pinakamagandang balita sa mundo ay alam ng Diyos na hindi natin kayang lutasin ang 3 problemang ito sa ating sarili. 그래서 이 3가지 문제 해결할 수 있는 다른 방법을 주셨습니다. Kaya nagbigay siya sa atin ng ibang paraan upang malutas ang 3 problemang ito. 그 방법이 바로 그리스도이십니다. Ang paraan na yan ay si Kristo. 할렐루야. 그리스도는 직분인데 만왕의 왕, 대제사장, 참 선지자의 직분이 있습니다. Ang Kristo, ito po ang kanyang tungkulin at may kasama ito ng hari, ng mga hari at dakilang pari at tunay na propeta. 그리스도께서 이 3가지 직분으로 십자가에서 피 흘려 죽으시고 3일 만에 부활하셨습니다. Si Kristo ay nagbuhos ang kanyang dugo at namatay siya sa krus at sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. 만왕의 왕으로 사단의 머리를 꿰뜨리시고 우리에게 자유를 주시고 Bilang hari ng mga hari, dinurog niya ang ulo ni Satanas at binigay niya tayo ng kalayaan. 대제사장으로 우리의 원죄와 모든 죄를 씻으시고 죄와 저주에서 해방시켜 주시고 At bilang dakilang pari, hinugasan niya ang ating lahat ng orihinal na kasalanan at lahat ng mga kasalanan at pinalayan niya tayo mula sa kasalanan at sumpa. 참 선지자로 하나님 떠난 문제 해결하시고 하나님 만나는 길을 열어주셨습니다. Bilang tunay na propeta, nilutas niya ang problema ng ating pagkakataboy mula sa Diyos at pinagbuksan niya, pinagkasundo niya tayo muli sa Diyos. 다시 말해서 그리스도께서 십자가에서 피 흘려 죽으시고 부활하심을 통해서 Sa madaling salita, sa magitan ng pagbuhos ng dugo ni Kristo sa krus at ang kanyang muli pagkabuhay, 우리 문제의 근본 원인인 사단, 죄, 하나님 떠난 문제를 깨끗이, 확실히, 영원히 해결하셨습니다. sa magitan nito, ang ating ugat na problema at ang ugat ng ating problema na si Satanas, kasalanan, at napakiwalay sa Diyos ay nalutas ng ganap, tiyak, at magpakailanman.
그러므로 그리스도는 유일한 구원의 길이시며 참 하나님이십니다. Kaya si Kristo ang ating tanging daan na kaligtasan at siya ang tunay na Diyos. 할렐루야. 아멘. 자, 그럼 누가 이 위대한 그리스도이십니까? Kung gayon, sino ba ang dakilang Kristo na ito? 바로 하나님의 아들로서 이 땅에 오신 예수님이 그 그리스도이십니다. Siya ay si Jesus na dumating sa mundo na ito bilang anak ng Diyos at siya ang Kristo. 아멘. 이제 내가 하나님 자리에 앉아서 하나님 기준으로 살지 않고 내 지식과 경험 그리고 감정 따라 살았던 죄를 회개하고 Ngayon, kapag kung nagsisi tayo sa kasalanan na tayo ang umupo sa lugar ng Diyos at hindi namuhay ayon sa pamantayan ng Diyos, 예수님이 그리스도이심을 믿으면 지옥에 안 가고 총 영생의 7가지 축복을 받게 됩니다. sa kasalanan namuhay po tayo hindi sa pamantayan ng Diyos kundi ayon sa ating sariling kaalaman, karanasan at damdamin at maniwala na si Jesus ang Kristo, hindi tayo mapupunta sa impyerno at magtanggap natin ang 7 pagpapala ng buhay na walang hanggan. 자, 이 축복은 하나님 자녀의 복, Ang papapalang ito ay una, ang papapala maging anak ng Diyos. 성령 인도의 복, Ang papapala ng patnubay ng banal na espiritu. 기도 응답의 복, Ang papapala ng sagot sa ating panalangin. 천사 보호의 복, Ang papapala ng proteksyon ng mga anghel. 귀신을 쫓아내는 권세, Ang kapangyarihan mapalayas ng mga demonyo. 천국 백성의 복입니다. At ang papapala maging mamamayan ng langit. 원래 내가 죄를 지어서 죄의 대가로 지옥에서 영원히 고통을 받아야 합니다. Sa katunayan, dahil sa aking kasalanan, dapat sana ako ang magdusa magpakailaman sa impyerno. 그런데 그리스도께서 십자가에서 나 대신 지옥 선고를 받으심으로 천국에 가게 되었습니다. Ngunit si Kristo ang nagbayad ng kabayaran ng kasalanan sa krus sa aking lugar, kaya ako ay makakapunta sa langit. 그리고 복음을 전하는 복입니다. At ang huli ay ang pagpapala ng mapapahayag ng Ebanghelyo. 하나님은 여러분도 이 7가지 축복받기를 간절히 원하십니다. Nais ng Diyos na matanggap mo rin ang 7 pagpapalang ito. 자, 그럼 여러분은 그리스도께서 유일한 구원의 길이신데 오직 예수님이 그리스도이심을 믿기 원하십니까? Kung gayon, si Kristo, siya po ang tanging daanan ng kaligtasan. Nais mo bang maniwala na si Kristo ang tanging daan ng kaligtasan? 아멘. 로마서 10장 10절 말씀에 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 하셨습니다. Sinabi sa Romans chapter 10 verse 10 na sapagkat ang tao ay sumasampalataya sa puso upang maging matuwid at napapahayag sa bibig upang maligtas. 이 시간 마음에 믿고 저를 따라서 기도해 주시기 바랍니다. Kung nais mong maniwala, mangyari sundan mo po ako sa panalangin ito. 하나님, 하나님만이 참신이심을 믿습니다. Panginoong Diyos, naniniwala ako na ikaw lamang ang tunay na Diyos. 내가 하나님 자리에 앉아서 하나님 기준으로 살지 않고 내 지식과 경험 그리고 감정을 기준 삼아서 살았던 죄를 회개합니다. Nagsisi ako sa kasalanan Sisi ako sa kasalanan. na ako ang umupo sa lugar ng Diyos Ako sa lugar ng Diyos. at namuhay ayon sa aking sariling Buhay ayon sa aking sarili. kaalaman, karanasan, Karanasan. at damdamin sa halip na ayon sa pamantayan ng Diyos. Dami sa halit ng pagpatayan. 용서하여 주옵소서. Patawarin mo po ako. Parang po ako. 그리스도께서 십자가에서 피 흘려 죽으시고 부활하심을 통해서 Si Kristo ay nabuhos ng kanyang dugo sa cross Gusto niya buhos ng tubig sa krus. 나의 죄를 씻으셨는데 오직 예수님이 그리스도이심을 믿습니다. at namatay. Ay, At sa magitan ng kanyang muling pagkabuhay, pakita ng muli. ay hinugasan niya ang lahat ng aking kasalanan. Gapan niya. Sandan. 지금 내 마음에 문을 열고 예수님을 나의 그리스도, 나의 주인으로 모십니다. Naniniwala ako na si Jesus ang anak ng Diyos, ang Kristo. Malala sa Diyos ng Kristo. Ngayon ay binubuksan ko ang aking pinto ng aking puso Sa ko parang at tinatanggap ko si Jesus bilang aking Kristo at aking Panginoon. Nalagyan ko si Jesus ng anak Kristo at Panginoon.
성령께서 저의 인생을 인도하여 주옵소서. Naway pangunahan ng banal na Espiritu ang aking buhay. Naway pangunahan ng Panginoon. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus Kristo. Pangalan ng Dalaga sa Kristo. 아멘. Amen. 할렐루야. Hallelujah. 자, 이제 여러분은 하나님의 자녀가 되었습니다. Ngayon, kayo ay anak ng Diyos. Amen. 예수님이 성령으로 여러분 마음속에 들어가셨습니다. Si Jesus po ay pumasok sa inyong puso sa magitan ng banal na Espiritu. 여러분이 언제 이 땅을 떠나도 지옥에 안 가고 반드시 천국에 들어갑니다. Kahit kailan mo man iwan ang mundo na ito, hindi ka makapunta sa impyerno, kundi tiyak ka na makapasok sa langit. Amen. 여러분의 운명이 이미 바뀌었습니다. Ang iyong kapalaran ay nabago na. Amen. 오늘부터 이 복음을 전하기 위해서 열심히 공부하고 일하시기 바랍니다. Mula ngayon, mag-aral at magtrabaho ng masigasig upang mag-ipahayag ang salita ng Diyos na ito. 자, 10분 전에 여러분은 여기 있었습니다. Kaya 10 minuto ang nakalipas at narito ka. 그런데 지금은 여기 있습니다. Ngunit ngayon, narito ka na. 그러나 여러분이 아는 많은 분들 아직도 이곳에 있습니다. Ngunit marami sa mga taong kilala natin ay nandito pa rin. 하나님은 여러분 혼자만 이 축복 누리다가 천국 가기를 원하지 않습니다. Hindi nais ng Diyos na ikaw lamang ang makakaranas ng pagpapalang ito at pumunta sa langit. 이제 여러분을 통해서 더 많은 분들이 이쪽으로 건너오기를 원하십니다. Nais niyang mas marami pang tao ang makatawid dito sa pagitan mo. 그래서 여러분이 직접 이 복음 전하는 훈련을 받아서 전해 주시든지 아니면 아시는 모든 분들 저에게 소개해 주시기 바랍니다. Kaya maaari kang tumanggap ng pagsasanay upang maipahayag ang ebanghelyong ito ng direkta o maaari mong ipakilala sa akin ang lahat ng mga tao kilala mo. 그리고 일요일에는 반드시 교회 가서 예배를 드리시기 바랍니다. At tuwing linggo, umaasa ko po na siguraduhin pumunta ka sa simbahan at sumamba. 일주일에 한 번은 한 번 이상 성경을 배우시기 바랍니다. At umaasa ko po na makaaral kayo ng Biblia kahit isang beses sa isang linggo. 이 복음 소식을 30번 정도 들으시고 재생산할 수 있는 전도자를 1년에 한 명 이상 세우시기 바랍니다. At pakinggan mo ang gospel news na ito kahit at least 30 beses ang magtayo ng hindi mababa sa isang ebanghelista sa isang taon. 여러분의 운명이 바뀌었습니다. Nabago na po ang iyong kapalaran. Amen. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. Mahal kayo ng Diyos. 할렐루야. Amen. 자, 나는 그리스도의 군사입니다. 라고 믿는 분은 손 들으시기 So 바랍니다. pakitaas po ang inyong kamay kapag naniniwala nyo na ako ang kawal ni Kristo. 저기 손 안 든 분도 손 들으셔야 돼요. So meron ba pong hindi nakataas ng iyong kamay? Pakitaas na po. Tama. 왜냐하면 내가 군사라고 한 게 아니고 성경이 군사라고 했기 때문에. Bakit po ba? Dahil hindi ako mismo nagsabi na tayo ang kawal ni Kristo, kundi nakasulat ito sa Biblia. Amen. 그래서 손 들기 싫은 분도 손 들으셔야 돼요. Kaya kahit ayaw nyo po itaas ng kamay, still, kailangan nyo po ito itaas. 여러분 잊지 마세요. 지금 이 세상은요 영적 전쟁터입니다. So huwag nyo po ito kalimutan na this word is a spiritual warfare. Amen. 자, 여러분 두 나라가 싸울 때 A, B, 컨트리 싸울 때 A가 B를 빨리 이기는 비결이 뭘까요? So habang naglalaban po ang dalawang bansa, A and B, ano po kaya ang method, ang sikreto nito para manalo ang A over B? Training. Full yan. 먼저 준비하고 먼저 때리는 것. Ang method, ang paraan dito ay prepare ahead and hit them ahead. 아멘. 기다리는 게 아니고 내가 먼저 준비해서 내가 먼저 때리는 거예요. Hindi po tayo maghihintay sa kanila, kundi ihanda natin ang ating sarili, mauna pa sa kanila, and attack them first. 여러분, 이 사단이 여러분 교회를 공격할 때까지 기다리지 마시기 바랍니다. Umasa ko po na huwag niyo po hintayin hanggang mag-attack kayo ni Satanas sa inyong simbahan. 전 성도들 훈련소
훈련소에 입소시켜서 사격 훈련 시켜주시고 ipa-meet niyo po ang lahat ng mga church members sa training camp para meron po silang training sa shooting. 먼저 사단에 있는 곳에 가서 두들기 피는 거예요. Puntahan niyo po agad, mauna pa sa iba doon sa lugar kung saan naroon si Satanas and attack first. And 아멘. 네.